Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Banal na Diyos, aming Amang nasa langit, Ikaw si El Shaddai, ang Diyos na tumawag sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, silang lahat na patuloy na dumadalo at naglilingkod sa lugar na ito. Pagpalain ang mga manggagawa mong tinawag at pinili sa karamihan, maging ang manunugtog, ang choir, silang lahat na narito, O Diyos, dalangin namin na pagpalain. At higit sa lahat, ang mabuting balita. At inaangkin namin na kaming lahat ay ganap mong pagpapalain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin ang Panginoon. God is good and all the time. Kasama natin ang Diyos at kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Buksan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. At ito'y ating tutunghayan sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Chapter 28, verse 16 hanggang 20. Mateo chapter 28, verse 16 to 20. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Malakas na palakpak sa Diyos kay buti-buti mo, Panginoon. Mapupuno po tayo sa presensya ng Panginoon. Isa pong mabiyaya at pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay naniniwala na mapalad po ang nakakadalo sa gawain. Mapalad po ang mga naglilingkod. Mapalad po silang patuloy na dumadalo at may oras sa Panginoon. Biblical po yan, Mateo 6:33. Pag sumakita natin ang higit sa lahat, ang tayo ay pagharian ng Diyos. Sino po ang paghaharian ng Diyos? Silang mga nagsusumikap na makapaglingkod, makadalo, maarating sa gawain ni El Shaddai. At dahil tayong lahat ay nakarating sa lugar na ito, dinideklara ko po, tiyak iyon, pinagpala tayo kasama ang ating buong pamilya ni Yahweh El Shaddai. Yun po yung katotohanan na mapalad ang may panahon sa Diyos. Isa pong biyaya sa ating lahat na maunawaan natin na may Diyos na napaglilingkuran. Sa gabi pong ito, ang mensahe na nais kong ibahagi sa inyong lahat ay pinamagatan natin itong dakilang utos. Pakiulit nga po, Great Commandment. Na makinig po tayo, ang Ebanghelyo ngayon, kilala po ito bilang dakilang utos ng Panginoong Hesukristo. Ito ang huling mensahe na utos na iniwan niya sa kanyang mga alagad bago po siya umakyat sa langit. Ang pagdiriwang ng simbahan sa darating na linggo ay ang pag-akyat ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang katotohanan, nung nangyari po sa Panginoon ang pagkamatay, pagkalipas po ng 3 araw ng mga panahong iyon, muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. At nang nabuhay ang Panginoong Hesukristo, nakasama niya pa ang mga alagad sa loob ng 40 araw. Yun po yung katotohanan. Nakasama pa ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa loob ng 40 araw.
At dumating na nga po ang punto ng mga panahong iyon, aalis ang Panginoon. Iiwanan na niya ang kanyang mga alagad. Subalit, bago siya umalis, mayroon siyang dakilang utos. Great commandment, mga kapatid. Dito nakatala yung tunay na layunin ng simbahan at tayong lahat ng mga nabubuhay ngayon bilang mga Kristiyano. Ang ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong sanlibutan, mga kapatid. Habang nakatayo tayo sa pangako ng kanyang kapangyarihan at walang hanggang pangakong kasama natin ang Diyos hanggang sa katapusan ng mga sanlibutan. Purihin natin ang Panginoon. Narito po ang mensahe na nais kong ibahagi sa inyo. Ano nga ba yung aral? Ano nga ba ang punto ng Ebanghelyo ngayon? Una, tingnan po natin tungkulin ng mga mananampalataya. Pakiulit po. Duty of believers. Bilang mga nakakilala kay El Shaddai, dati hindi natin naiintindihan ito. Nagsisimba lang tayo, lalo na kapag bago ang damit natin noon, pag bago ang sapatos, nagsisimba tayo, parang wala lang. Hindi natin lubusang naiintindihan kung bakit. Ngayon, maliwanag na tayong lahat ay tumatayo sa katotohanan ito about sa duty of believers. Tayong lahat ng mga mananampalataya. Now, tingnan po ninyo, inutusan po ni Jesus yung kanyang mga tagasunod na pumunta sa lahat ng bansa. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Gawing alagad ang mga tao. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ituro sa kanila ang lahat ng kanyang itinuro. Inutusan niya po ang kanyang mga alagad. At ang utos ng Panginoon noon sa mga alagad ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Kanino? Sa mga tumutugon bilang isang Kristiyano na bumubuo ng isang simbahan. Now, tingnan po ninyo mga kapatid kong minamahal sa Panginoon, ipinapakita nito na ang paglilingkod at pagbabahagi ng mabuting balita ay tungkulin ng bawat sumasampalataya.